Hindi bread si Martin Romualdez at si BBM. Sino yung isa? Apat yung Zaldico. Definitely, hindi sila tinapay dahil hindi makain yung ugali nila. Pilit nilang nililigtas ang mastermind, mga kababayan natin, mga banateros. Kung sino-sino na lang ang binibintangan ngayon. Ang lupit talaga, no? Kakaiba. At makikita ho natin, pati ho ngayon yung sekretary nakakapasok lang, mukhang pinagbibintangan. At kung sino-sino, at naku, alam nyo mga kababayan, marami po tayong intel na natatanggap patungkol po dyan sa issue ng tila inililihis ang issue mula dun sa mastermind at kung sino-sino at ginagawa nila, pinapakalat nila yung yung pagbibintang. Hiwalay-hiwalay ang bintangan. Bibintangan nilang kakampi, bibintangan ng ilang kaaway, bibintangan, alam mo yon, para lang hindi talaga tamaan yung mastermind. Grabe yun, ha? Basta wag niyo hong kakalimutan. Simpleng-simple lamang po ito. Ang budget, Hindi. Akala nyo siguro ito, no? Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Kay VP Sara Duterte yan. Sa akin po, ang budget nagsisimula kay Marcos. At ang budget nagtatapos kay Marcos. Huwag na tayo magpaikot-ikot. Sino ba nagsisimula yan? DBM, di ba? Tapos, iba pa siya ngayon. I-deliberate ng Kamara. I-deliberate ng Senado. Magbabaycam. Tapos si small committee. Tapos ano mangyayari? Babalik. Babalik sa Pangulo at pipirmahan niya. Sa akin, tama si VP Sara Duterte dito. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Uy, tama si VP Sara Duterte. Si Zaldico at saka si Romualdez, sila lang ang may hawak ng pondo ng ating bayan. Pero ngunit tatapat subalit, in the long run, ang ending nito, kung talagang ayaw at talagang against sa corruption si Marcos, hindi niya dapat pinirmahan yung 2025 budget na pinaka-corrupt, sabi nga, ng lahat. Ng lahat ng sekta ng lipunan, sinasabing pinaka-corrupt yun. And yet, pinirmahan mo. Sino ngayon ang corrupt? So, tama si VP Sara Duterte dito, yung dalawa lang ang kumana ng budget, ngunit datapat subalit, si Marcos nanood lang. Hindi ko nga alam kung nanood lang siya. O baka tulog pa siya nung pumirma siya. Pirma siya, tulog siya. Ano ba yung papapirmahan mo? Wala lang. Okay, pirma naman siya. Dahil nga, alam mo na, lutang. Hindi ko alam kung ano ginawa nung gabi. Bigla na lang siyang pumirma. So sa madaling salita, siya talaga ang niyan. Sa kanya nang galing, sa kanya kumukumpas, at siya ang mag-e-ending yan. Budget na yan. Wala kang ginawa. Ganun lang kasimple yun. Kaya nga antindi ho ng mga pasabog ni VP Sara Duterte, etong huli niyang interview, pinaka-latest niyang interview, ito pong binitawan po ni VP Sara Duterte. Panoorin po natin na grabe ho yung pasabog ho dito ni VP Sara Duterte. Talaga, ay grabe. Swak Hindi, ewan ko ba. Basta, pag si VP Sara Duterte nagsasalita, malinaw. Panoorin niya natin to. Ang aking mga pagpapasalamat. Una, magandang umaga sa inyong lahat. Maayong buntag sa inyong tanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magpapasalamat po ako, sir, kasi sobrang saya ko nung natanggap ko yung invitation ni Sir Wilson Flores na dumalo sa World Pandesal Day. Kasi nakikita ko sa social media, no, sa internet, yung mga tao na ini-interview at nagsasalita na ito yung nasa likod nila, Kamuning Bakery Cafe. Tapos lagi kong naisip, parang gusto ko ma-interview dyan na mayroong nakalagay sa likod ko na Kamuning Bakery Cafe. Kaya was truly very happy to have received your invitation, and thank you. And happy World Pandesal Day sa inyong lahat. Ang pandesal, paborito ko, hindi siya
ano kayo, hindi siya ordinaryong palaman. Alam mo, grabe yung ano niya dito. Na-observe niyo yung pagiging napaka-humble ni VP Sara Duterte, no? I mean, hindi mo na kailangan sabihin yun kung sa totoo lang. Hindi mo na kailangan sabihin yun. Pinromote mo na libre yung Kamuning Bakery Cafe Yeah? Hindi mo na kailangan sabihin yun. And yet, yung bang, kita niyo yung pangarap ng Ale? Pangarap lang nung Ale, gusto ko lang ma-interview meron sa likod nito. Ganun yung pangarap nung iba, mag-champagne sa Las Vegas, pumitik ng mga babaeng puti, ganun. Yung mga pangarap nung iba, malulupit magnakaw ng bilyon-bilyon. Siya, pangarap lang niya, gusto ko lang ma-interview doon, meron tarpaulin sa likod na Kamuning Bakery Cafe. Ay, grabe rin tong tao na ito, no? Ang taas-taas na, siya na ang pinakasikat na talagang the next president na, and yet ganun siya ka-humble. Ang pinaka-paborito ko na palaman is yung Cheese Whiz. Cheese Whiz. Tapos... Si Cheese Escudero ba yan? Kukulayan na naman nila. Tingnan mo na, bata ni VP Sara Duterte si Cheese Escudero. Bakit? Favorite niyang tinapay, may Cheese Whiz. Ganyan katanga yung mga vlogger na ni Marcos. Yung daing, bulad sa Bisaya. Bulad. Yung daing, boneless na siya, tinatanggal ko siya sa sa mga buto, tapos nilalagay ko siya doon sa loob. So, yun yung pinaka-paborito ko na palaman sa pandesal. Cheese Whiz tsaka bulad or daing. Daing. Sarap. Meron akong maalala. Magandang kombinasyon yun Kasi maalat di ba? Na nangyari sa akin noong bata pa ako sa pandesal at sa bulad. Kasi ang ginawa ko, hindi ko lang maalala kung I was 5, 6, or 7 years old. Basta ang malala ko, ganun ang ginawa ko kasi ang lola ko din, nakatira kami sa bahay ng lola ko, mahilig sa bulad. So breakfast, may bulad. Tapos ang ginawa ko, ganun ang ginawa ko. Kinuha ko yung bulad, yung akala ko malinis na siya na wala siyang buto, wala siyang tinik. So nilagay ko sa pandesal, tapos kinain ko diretso, ganun. Tapos meron pala siyang tinik na naiwan doon. So, at saka medyo siya malaki. So, natusok yung ngalangala ko. Tapos, nang natusok yung ngalangala ko, sobrang iyak ko na. Breakfast yun, papunta kaming paaralan. Papasok kami sa school. Tapos, sa sobrang iyak ko, na sabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, papa ko, sabi niya sa akin, gusto mo ba na wag nang pumasok ng school, sumama ka na lang sa akin? Ay, sa paniwala ko, yan yung naisip niya na paraan para tumigil ako sa kakaiyak ko doon sa sobrang sakit nung tinik sa ngalangala ko. Tapos sabi ko kaagad, oo. So maalala ko yung araw na yon na tinik ako ng buto ng daing doon sa pandesal na kinain ko. Pero na-absent ako at sumama ako sa Hall of Justice. Tsaka sa Hall of Justice pa yon, no? So, mas bata pa pala ako noon. 4 siguro. Yes, 4. Oo, so sumama ako doon at gusto ko kasi doon sa Hall of Justice kasi busy si PRD nagtatrabaho siya. So, pag sinasama niya ako, paikot-ikot ako niyan, akyat sa taas, sa baba, sa labas. So, the usual na bata na kung saan-saan umaabot. So, yun yung hindi ko makalimutan na memory sa pandesal. Kaya ingat na ako kapag ginagawa ko yung cheese whiz tsaka daing. Kaya pala kayo naging lawyer, 4 years old na sa Hall of Justice na kayo. Oo, maalala ko pa sa office, no? Sa mga office ng prosecutors. Kasi maraming prosecutors Iba-iba yung opisina nila, iba-iba yung
style ng opisina nila, iba-iba yung kanilang routine sa opisina. At maalala ko pa, bata pa ako, marunong na ako mag-typewriter. Kasi may typewriter, diba, sa office. Tapos doon ako naglalaro kasi yung secretary ni PRD, para hindi ako paikot-ikot kung saan-saan, binibigyan ako ng mga scratch paper at pinagta-type ako kahit hindi pa ako marunong magbasa. Yes. Thank you. Before we continue, I'd like to acknowledge one of your biggest fans, ma'am, in the Philippines, Congressman Bong Sontay. Opo. Congressman namin dito, ha? Yes. Good morning po, Congressman. Bong Sontay is my schoolmate. Schoolmate pala kayo. Ay, hindi tayo nag-abot. Nag-abot ba tayo? Hindi na, no? Wow. Oh, yeah. So, nag-abot tayo sa San Beda College. May tanong sila, kung may memories pa yung tatay ninyo, anong daw ang paboritong palaman ni former President Duterte? May picture siya na nasa Davao kumakain ng pandesal. Unfortunately, hindi ko alam kung ano yung, or kung naglalagay ba siya ng palaman. Yan ang hindi ko alam. Ang the best na tanungin natin dyan si Kitty. Kasi siya yung lumaki na nandyan talaga si PRD. Thank you. Ma'am, may isang gusto magtanong dito, editor ng Philippine Star, Miss Natalie Tomada. Ma'am, Bisaya siya. May buntag, BP Inday. Nagala video ko lang. Not ready? So, ingon ni Sir Wilson, light lang daw akong pangutan. Siyempre, ang init ng politika as hot as the pandesal of Sir Wilson. Pero how do you distress ba? How do you distress? How do you cope with stress daw? Unang-una, tulog, no? Hinahabaan ko yung tulog ko. Tapos meron na akong sinusubukan pa lang, hindi pa siya routine na dapat 8 hours yung tulog. Dapat by 11 p.m. tulog na ako, and then 8 a.m. dapat gising na ako. So sinusubukan ko pa lang, hindi pa siya perfect na routine. Tapos pangalawa, marami naman nakakaalam na nag-hike ako. Nag-hike ako ng mga bundok. Pero lately, hindi pa ako nakabalik sa hiking. At ang pangatlo is usually kasama lang yung pamilya. Napakasimple na magkasama kami, tapos nagluluto kami ng sangyupsal, yung mga ganon. Mahilig yung mga anak ko yung luto kain. So kung kunwari may griller, tapos hotdog, tapos kakainin ka agad. So yung mga ganon na mga bagay. You were spotted, di ba, parang watching a musical with your daughter. Isa din ba yun sa mga parang ways to distress mo? Yes, ma'am. Opo. Yung anak ko, nakuha niya sa akin yung love for plays and musicals. So, bata pa lang siya, tinuruan ko na siya i-appreciate yung mga ganon. The earliest na napanood namin is Beauty and the Beast sa CCP. Tama ba, no? CCP yung nasa Rojas Boulevard, no? Oo. Sa CCP, doon kami. Beauty and the Beast yon, maliit pa siya na bata. And then sunod-sunod na yon, hanggang siya na mismo, nagustuhan na niya, siya na yung nagsasabi sa akin. Kasi ang alam ko lang naman ng mga musicals and plays, yung mga luma, yung mga noong panahon ko pa. Pero merong mga bago ngayon na siya na yung nagsasabi sa akin na kung pwede manood kami, maganda ito. At nagre-rating siya. Tapos tinatanong ko siya, bakit mas maganda yung ito kaysa itong napanood natin. Yun yung isa sa mga activities na ginagawa namin ng anak ko, si Shark. Iba-iba kasi yung interest nila
magkakapatid. So, ang ginagawa ko as a mother, sinusubukan ko na kung ano yung interest nila, doon ako sasama. So, yung pangalawa, mahilig sa sports. So, nandun ako. Nagiging cheerleader ako kapag meron siyang mga laro. And then yung pangatlo, mahilig magluto o mag-baking. So nagluluto yun ng banana bread. Pangalan niya? Si Stonefish. Nagluluto ng banana bread. Tapos nagluluto din yun ng ulam niya. So yun yung sinusubukan ko gawin as a mother. Kung ano yung interest ng anak ko, doon ako sumasama. Hindi ko sila dinadala sa kung ano yung gusto ko. Thank you, VP Inday. Thank you, Ms. Natalie Tomada. Ay, Mr. Nye, yes. From Xinhua News Agency. May mga foreign media and Philippine media here. Thank you. Thank you. Hello. Thank you. Good morning, Madam Vice President. I'm from China. Speaking about the food security, my grandfather, even my parents, their generation, they all have the memory of hunger. They don't have enough to eat. So, but now, thank you. But now China have pretty much solved this poverty and hunger problem. So, what if both countries will enhance the cooperation in this field? I think for sure China will provide a lot of help and experience, also lessons. So what do you think the future perspective for the cooperation between the Philippines and China in the poverty reduction and to solve the food security problem? What is the future? What do you think of the future will be? Thank you. Philippines. Yes, poverty, hunger. Yes. Well, I see, sir, that in the People's Republic of China, there's really a plan on how to uplift the citizens from poverty, and that is very important. That there is a plan by government on how to address poverty, not just by band-aid solutions, but long-term solutions to poverty. The first one is you have to have a plan, and then number two, you have to invest in education. I truly believe that the primary solution to poverty is education. And not just... Alam mo, naniniwala ako dyan. Alam mo kung bakit? May pinost nga tayo mga kababayan Supposedly, alam niyo yung nangyari sa Madagascar? Alam niyo yung nangyari doon? Para sa mga hindi yung nakakabalita doon, nagkaroon ng kudita doon sa Madagascar. Meron pong kudita doon sa Madagascar. Ang nangyari, sinimulan ito ng mga Gen Z na nagprotesta. Tapos eventually, hanggang tuloy-tuloy na, nagkuditanan, bumaligtad na po yung mga sundalo at kapulisan kasi punong-puno na talaga ng tao. Ang ginawa pa nga nung kanilang presidente doon, kunwari, patanggalin yung mga cabinet niya, papalitan. Style yan ng mga presidente. Yung bagang ikaw yung may katarantaduhan, ikaw yung may ginawang kagaguhan, tapos kunwari wala kang alam, sisisihin mo ngayon yung mga ibang tao, cabinet mo, lahat resign. Ina, sounds family, no? Di ba? Sounds familiar, di ba? Ganun ang ginawa. Tapos, anong pagkagawa ng ganun? Hanggang hindi pa rin na-satisfy yung mga Gen Z. Nagalit pa rin sila, tuloy-tuloy pa rin. Hanggang eventually, talagang pumutok na, sa sobrang dami pa rin at lumusob na dun sa kanilang palasyo, bumaligtad at nagkudita na yung mga military. Anong kinaugnayan sa edukasyon, Banat Bay? Ganito lang kasimple. Yung sa atin kasi tanga. Huwag na tayo magmangmangan, mga putang inang tanga.
Mga tanga talaga yung mga Gen Z sa atin. Hindi ko kalahatan ha, karamihan. Actually, yung mga nasa Luzon. Hindi alam nyo kung bakit? Tanginan yan. Halata na kung sino yung may kasalanan. Kitang-kita na kung sino yung mastermind. Ha? Tapos, ang ginawa nito mga ulol na mga makakaliwa, in-inject nila sa utak ng mga Gen Z. Ha? Yung mga tatanga-tanga. Ganito gawin natin. Para wag si Marcos kasi nakikinabang tayo dito kay Marcos eh. Ayaw natin si VP Sara Duterte dahil galito sa mga teroristang kaibigan natin, mga kasama natin. Si VP Sara Duterte. Mantakin mo yung lintik na nirereklamo nilang confidential funds na 150 million na kinlir ng COA. Okay? Kinlir po ng COA yun. Mataas na rating ang binigay ng COA. Yun ang kanilang hinahabol. Pero yung billion-billion na confidential funds ng Office of the President, hindi nila tinanong. Yung flood control project na wala namang kinalaman ng mga Duterte, sila pa ang tinuturo ngayon. Ibig sabihin, ganun kasi katanga yung mga Gen Z natin, yung mga estudyante natin sa Pilipinas. Di ba? Karamihan nandito sa Luzon. Uutuin sila. Tapos magpapauso sila. Ano yun? Ikulong na yan. Ikulong na yan. Ikulong na yan. Pag ganyan-ganyan pa yung mga gago na yan. Pati sa mga concert, ganun-ganun. Pero pag tatanungin mo, sino ikukulong natin? Hindi sila makasagot ng diretsyo. At mantakin mong sasagot pa nila si VP Sara. Tangina, ang tindi ng korupsyon sa budget na wala namang kinalaman si VP Sara dun sa budget sa 2025, the most corrupt budget, wala siyang kinalaman dun, siyang ipakukulong. Tingnan nyo kung gaano katanga yung mga Gen Z sa atin. Ikulong na yan. Ikulong. Bakit? Nakikiuso eh. Tapos pagkatapos ng ikulong na TikTok na sila. Ganun ha. Para mga tanga. Hindi katulad doon sa Madagascar. Talagang nung yung kanilang presidente, pinalitan yung cabinet, hindi naniwala. Sa atin naniwala pa tayo. Nung pinalitan yung cabinet, wow, okay talaga yung step ni Marcos ha. Nagtayo ng independent kuno na komisyon. May pa independent pa. Paano naging independent yan kung ang naglagay ng mga tao dyan yung presidente? Paano naging independent yan? Hindi nga nila tuwing maituturo na si Romualdez, tinatanggal nila, sinisiraan nila yung ginawa kay Magalong. Diba? Ngayon, ewan ko, pati si Vince Dizon, parang kasi mukhang meron siyang nakantil na nerve. Ika nga, yan yung sinabi ni Magalong eh. Pag may nakantil ka na nerve, mukhang dediretso na kay Marcos, sisiraan ka na. Paano mo magsasabing independent yan kung ang taong bayan hindi nakikita yung mga nangyayari dyan? Ngayon nga, may palusot pa yung mga hindot na yun eh. Sa gobyerno, may palusot sila ngayon. Ilabas ang salin. Utangin nang yan. Ilabas ang salin. Sino ang mag-iimbestiga? Si Remulla. Sino naglagay kay Remulla? Yung pagkalagay pa nga kay Remulla ay kaduda-duda. Bakit? May kaso siya eh. Ang dami niyang kaso. Pinilit pa rin siya ni Marcos. Ibig sabihin, talagang gusto ni Marcos ilagay ito. Tapos siya mag-iimbestiga ng salin. Tapos sasabihin ni Marcos, I'm willing. At dapat naman niya. Hindi ko nga alam kung bakit pinagbawal yan noong nakarang administrasyon. In the first place, yung ombudsman na yan, napaka-independent niyan. Si Martires dati, napaka-independent niyan. Minsan nga, di ba, kontra nga yung mga desisyon niya kay Pangulong Duterte. Wala akong kinalaman yan. Talagang independent yung tao na yan. Di ba? Ngayon, ito napaka-obvious na hindi independent si Remulla. Kasi talagang ipinilit ni Marcos kahit napakaraming kaso. In-appoint niya as ombudsman. Tapos ganyan sasabihin, hindi, open ako sa salin. Kung may nakita dyan, kung meron man sa tingin mo ilalabas ni Remulla yan? Di ba? Sabi nga ni Marcos, ni Amy Marcos, una yung, yung People's Initiative. Yung charter change nila. Hindi nagtagumpay. Di ba? May mga sumunod pa yung impeachment.
Hindi rin nagtagumpay. O nga, pinag-initan si Chis Escudero dahil hindi tinulak ni Chis Escudero yan. O, ngayon naman, ito yung plan C. Ano yun? Talagang kasuhan siya at matanggal at bilang hindi na makatakbo. Kasi pag ikaw nakasuhan at nakonvict dyan, di ka na pwede. As a public servant, di ka na pwede. Ganun ang gagawin dyan. Yan yung sinasabi ni Amy. O, nakikita na natin. Yan, SALE na yan. Ang dali-daling mag-imbento. Di ba? Ang dali-dali hong gumawa ng mga imbento na data dyan. Kung hawak mo yung pinuno dyan. Hindi, isipin nyo bakit pinilit si Remulla dyan. Alam naman natin si Remulla, ang karakas niyan. Di ba? Panahon pa lang ni Bantag, panahon pa lang ni Tebes, alam na nating karakas niyan. Makikita mo na talaga na kung basta kalaban, kaya niyang diin. Kaya niyang idiin. In all kind of hocus-pocus, gagawin niya para maidiin. Kaya tama eh. Tama eh. Ako, sangayon ako this time kay Amy. Nung sa sinabi niyang plan C, na ipakukulong itong si VP Sara Duterte, yan talaga ang plan C. Thank you, Vice President. May nag-text din dito, 3 people. What is kasi sabi niya na, millions of people in the Philippines today suffer from all kinds of crises, political, economic crisis. We have also the flood control crisis. Ano naman ang personal worst crisis that you have experienced personally or professionally, and how did you cope, ma'am, and what lessons can we learn from the way you cope, Kasi maraming crisis sa Pilipinas ngayon. Everyday na lang sa news front page, puro political crisis, corruption crisis, flood control crisis, food crisis. Sorry, ma'am. Sa akin, ang personal crisis ko is aging. Nako! Pareho tayo dyan, madam. Yan siguro yung masasabi ko na personal crisis, yung aging. Kasi unang-una, mahirap na magbawas ng timbang. Nako po! Kapag may edad ka na. At syempre kailangan mo magbawas ng timbang. Dahil mahalaga yung cardiovascular health, no? Na hindi ka ma-stroke, hindi ka ma-heart attack dahil may edad ka na. Pangalawa, kung napapansin nyo, nauubos na yung buhok ko. Hindi ko alam kung bakit. Everyday na maligo. Ma'am, payuhan ko kayo. Ang kapal ng mukha mong animal ka, banat ba? Payuhan ko kayo kung papaano mapigilan ng paglagas ng buhok. Alam ko, expert na ako dyan. Huwag kang magpapakulay, number 1. Nasira ang buhok ko dahil kay Rodman. Tangin nito si Rodman eh. Kilala niyo si Rodman? Si Dennis Rodman. Nung nauso siya, yung iba't ibang kulay ng buhok, ay ako din gumaya. So araw-araw ako noon, nagpapableach ako kasi araw-araw yung basketball noon. Iba-iba kulay ng buhok niya. Yung pala, eventually nalaman ko, artificial lang pala yung ini-spray lang. Hayop yan. So ako, sinasabi ko sa inyo, siguro mga sobra 50 ang nahuhulog nabuhok sa ulo ko. Tapos alam ko yon kasi 'di ba, nag-shampoo tayo, Tapos pag ganun mo, sasama lahat 'yon, 'di ba? Tapos nilalagay ko sa tiles 'yon sa wall. Ganyan, dinidikit ko siya. Tapos pagkatapos ko maligo, nililinis ko siya, tapos tinitingnan ko. Na-stress ka na nga, kaya nahulog ang buhok mo. Na-stress ka pa kasi nahuhulog yung. So yan yung crisis natin, sir. Aging po ang crisis. Tapos, syempre kapag may edad ka na, mabagal ka na gumalaw. Napansin ko yon. Medyo hindi na siya abtik. Hindi na abtik ba? Snappy yung galaw. Napansin ko din yon kasi nagmumotor ako. Tapos, yung reflexes ko ba, mabagal na siya. May chance na pwede kang madisgrasya kasi hindi na yung hand-eye coordination, lahat yon hindi na siya mabilis. So, personal crisis, aging. Kung merong... Akala siguro nila yung sasagot nila, personal crisis,
Yung ini-stress ako ng mga demonyo sa gobyerno, lalong-lalo na si Marcos at saka si Romualdez. Hindi no? Kind of youth, hinahanap yon ng mga nagkakaedad. Tapos, professional crisis, yung naging vice president ako, sir. Tapos, I was serving in the cabinet of BBM. At nagtataka ako, bakit ako inaatake? Wala naman akong ginagawa. Nagtatrabaho lang ako. And yun yung commitment ko din noong nangangampanya ako, commitment ko sa bayan na I will serve the country faithfully. Pero kahit nakaupo ako as a cabinet secretary sa Department of Education, tapos sa Office of the Vice President, ang ginagawa nila, nagro-roll out lang ng project, inaatake ako ng administrasyon. Yun yung professional crisis na daanan ko na nagtaka ako. Took me a while. It took me a while to realize my worth and value as a government official, na hindi dapat ganito ang ginagawa sa akin kasi wala naman akong ginagawang masama sa administrasyon man, kay BBM man, o kahit kanino man. Kaya medyo tumagal din ng ilang buwan bago ako nag-decide na hindi tama yung ginagawa sa akin, hindi tama yung ginagawa sa opisina na kung saan ako nakaupo, at I will not endure yung ganon, at hindi din ako parang hihingi ng some sort of peace na parang wag ninyong gawin sa akin ito. Ang desisyon ko was, aalis ako, ituloy nyo lang kung ano yung gusto nyong gawin. Very, very unique ang sinabi nyo. Very inspiring. We should take care of our aging process. Ang galing. Saka professional. Magandang advice sa yun mga sinabi nyo, ma'am. But you don't look like a person who's aging. Kasi, sir, siguro ang vitamins ko, yes. Ang maintenance ko isa lang. Yes, ang vitamins ko 1,000. Wow. So take vitamins, don't forget. Vitamins ko 1 piraso lang. Ay ang maintenance ko 1 piraso lang. Ang vitamins ko 1,000 yan. Kung ano-ano nang iniinom ko para mapigilan lang yung aging. Thank you very much, ma'am. Ang dami nakaka-relate dyan. Lalo na yung mga herbal na binibili. Atay tayo dyan, Brad. Sino dyan? Mahilig sa herbal para hindi tumanda. VP, good morning po. Ma'am, kunin lang po namin yung reaction nyo dun sa sinabi po ni President Bongbong Marcos na hindi daw po aabot yung mga aligasyon ng korupsyon sa katanggapan po nila sa Office of the President kaugnay dun sa mga flood control projects po. Sasagutin niya ni Attorney Trixie. I would like to acknowledge the presence of Attorney Trixie. Sa ganitong ongoing pa yung investigation ko at inquiry ko sobrang magtataka. Take note of the kuno. Gago! Kasi mga katarantaduhan ng investigasyon na ginagawa ng gobyerno ngayon, lalo-lalo na ICI. Bakit confident yung Pangulo na hindi aabot sa Office of the President yung iskandalo at yung korupsyon? So ibig sabihin, siguro alam na niya kung ano yung kalalabasan ng inquiry at ng investigasyon. Kasi wala namang iba sigurong explanation kung bakit napaka-confident mo sa mga mangyayari pa. Wala pa akong nahanap na tao
na alam kung ano yung mangyayari bukas. Siya pa lang, si BBM pa lang. Ma'am, doon naman po sa sinasabi na baka possible na maging state witness si former Speaker Martin Romualdez, do you think magiging effective po siyang state witness doon sa mga flood control projects po? Sound, pakilakas ulit. Laksan konti. Pakilakasan konti. Ma'am, may natanong na rin po sa Malacanang kung patungkol doon sa pagiging state witness daw. State witness ni former Speaker Martin Romualdez. Do you think magiging effective siyang state witness doon po sa flood control project po? Okay. Hindi ako mag-comment dyan kasi hindi ko alam kung totoo ba talagang sinabi ng ICI yan at desisyon talaga ng body yan na siya ay maging state witness. Mamaya na lang tayo magkomento kapag nandyan na yung kaso at nakikita na natin na totoo talagang state witness siya. Pero sa batas, yung principal sa krimen ay hindi pwede maging state witness. Thank you. Manila. So madaling salita, principal si si Romualdez. Teacher lang si Zaldico. Kasi principal si Romualdez di ba? Kaya hindi pa pwede yun. Kasi ako, baka sabihin ng iba, state witness tapos ituturo si Marcos. Hindi. Partner sila dyan. Hindi ako naniniwala na ang pinaka parang boss ni Romualdez ay si Marcos. Hindi. Si Marcos mahinang nilalang. Ever since. Hindi kaya niyan. Ang kaya lang niyan, partnership. Ibig sabihin, magkapantay sila sa kung ano mang iskandalo ginagawa ng dalawang to. Totoo. Hindi pa pwedeng yan. Hindi pa pwedeng mastermind si Marcos lang. Silang dalawa. Partner sila dyan. Ma'am, good morning po. Isa pa. Yes. Good morning po, ma'am. Ma'am, ito po ang kapapasok lang po na balita. Tinuro, parang iniimbestiga, nag-order daw po si Ombudsman Remulla kay Secretary Dizon na parang investigate daw si Senator Bongo sa anumang possible link sa mga diskaya. So, ma'am, of course, Bongo is one of the allies of your father, the former president. Ano man sabi niyo dito sa parang saka do you think, ma'am, ituturo po ba ang mga kalaban sa politika sa ongoing na ICI investigation? Hindi ko alam kung ano yung malamang nakakaalam niyan si BBM kasi ngayon nga confident na siya na hindi siya kasali sa mga hindi aabot. Tama ba ang sinabi? Hindi aabot sa Office of the President ang corruption. So siya lang makakasagot niyan kung ano ang mangyayari. Ano yung tanong mo? Yeah, of course, baka ituro lahat ng mga kalaban sa politika sa ongoing na investigation ng ICI. Do you think po mangyayari po ba na baka mapunta rin sa inyo yung sise or mapunta rin sa inyo yung ituturo or whatever dun sa investigation? Aabot sa akin yung flood control project. Baka umabot ma'am sa inyo, ma'am. Kasi kung hindi aabot sa kay BBM, baka kayo naman pong ituro, ma'am, ng mga sinasabing witness. Aba, siyempre. Sigurado ako hindi aabot sa akin ang flood control scandal. Kasi unang-una, wala namang flood control projects sa OVP or sa Department of Education. At makakasabi naman talaga ang mga contractors and even si Secretary Bunuan, wala talaga akong at all project dyan sa DPWH. In fact, hindi nga nila masabi ngayon na may insertions ang Vice President kasi wala talaga. Hindi ako sumasali sa ganyan. Kung aabot ba sa akin, sa tingin ko aabot siya kasi kaalyado kami. Sa tingin ko ililink nila, sa tingin ko susubukan nila na paabutin sa akin dahil sa kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Senator Bongo.
doon siguro nila gagawan ng kwento yun. Yung part na ako, si PRD, nasa gitna, at si Senator Bongo, nasa kabilang side. Last question na lang, ma'am. Ma'am, medyo light tayo, ma'am. Ma'am, if you're bread or tinapay, anong bread po kayo? Anong bread si BBM? Anong bread si Martin Romualdez? Anong bread si Saldico? Ito talaga. Taga Manila Times magaling. Definitely. Akala ko nga sasabihin panis na tinapay eh. Hindi pala panis na tinapay. Hindi sila bread kasi hindi sila makain. At hindi makain yung korupsyon nila. Kung ako ay tinapay, ang hirap nito ha. Sige, ito na lang. Paborito ko ang ensaymada. Okay? Pinaglihi ako sa ensaymada. Oh. So kung ako ay tinapay, ako ay isang ensaymada.